Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Natatandaan mo yung ayaw kumilos na parang ang daming sinasabi itong DSWD, yung social worker nila, na kumbaga panay ang dahilan. Eto, may good news tayo Magsagawa ang Kilos Pronto ng rescue operation para sa inilapit naming reklamo sa isang nanay na gustong imabawi ang kanyang sanggol. Kung paano, eto, panoorin nyo. Gusto ko pong makuha yung bata. Tagal na po kasi akong nag-aantay. Nangungulila at nagsusumamo ang inang si Rosemary Patungan nang lumapit sa Kilos Pronto. Nais niya kasing makuha ang kanyang 1 taong gulang na anak na ayaw ibigay ng kanyang dating asawa na si Mark Patungan. May karapatan ka pero ibigay mo sa nanay para magkaroon ng visitation rights ka, maging ang iyong magulang. At sa halip na makinig, nakuha pang magmatigas si Mark. Alam mo naman, nanay ito lumapit sa amin. Kasi po, ang nangyari po kasi nito, siya po yung lumayas dito sa bahay. Hindi Mike. Nakipag-ugnayan ng Kilos Pronto sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pero ang kanilang tugon, ampaw! Ano matutulong ng DSWD o CSWD? Kasi pagdating po sa legal matters, wala po kasi kaming legal authority pagdating po sa ganyan. This is what we're trying to do. We'd like you to intervene. Tila ba naduwag at umiiwas ang officer in charge na si Lydia Rubio? Kaya naman, kami na mismo ang gumawa ng paraan. You're the first person na nakita ko, alang katorya-torya ang kausap. O alang gustong gawin, gusto mo lang magpaliwanag. Sige na nga, lumarga ka na. Kinabukasan isinagawa agad ang isang surveillance mission upang kumpirmahin kung saan positibong matatagpuan ng kinaroroonan ng bata. Kung sakaling yung bata ay kunin niya, ano po yung sasabi niya? Kasi kung pwede talaga, hindi namin ibigay sa kanya. Baka makubayaan. Kasi sir, dito nga lang, sabi ko nga sa inyo, kaya niyang iwan itong anak niya. Dinadahilan ko pa na kisyo, iyak ng iyak, hindi makatulog. Hindi man lang siya umuwi. At nang aming makumpirma, Kilos Pronto kaming nakipagtulungan sa CSWD o City Social Welfare and Development ng San Juan City sa pamumuno ni Social Welfare Officer Beth Baga. Agad ikinasang isang rescue operation sa tulong na rin ng San Juan PNP Women and Children's Desk at Barangay. Ang bata, pag 7 years old pababa, sa nanay talaga mapupunta yan. Pero iba kami, trumabaho dito sa Kilos Pronto. Habang ang isang grupo ay nakipag-coordinate, may isang grupo na kami na nakapose sa lugar. At ilang sandali pa, hindi nag-aksaya ng oras ang Kilos Pronto, agad nang sinugod ang target area. Nadat na namin sa bahay ang lola na si Ellen Patungan. At habang ipinapaliwanag ng social worker ang misyon ng grupo, biglang sumulpot ang ama ng bata na si Mark. Galit at tila nagahamon pa. Ano po yun? Ano po yung nangyayari? Kasinungalingan? Drug addict ako? Sige, ano mo ko ngayon? Pa-medical mo ko? Agad dinala ang 2 panig sa barangay hall upang pag-ayusin at gumawa ng kasulatan. Pero wala ring nagawa si Mark kundi ibigay ang anak kung saan nararapat ukol sa batas. Pero si Nanay Ellen ayaw pang paawat at humihirit pa. Hindi ka naman kasi namin pinapaalis, umaalis kayo. Hindi ka naman pwede, hindi ka naman dapat maghanap buhay dahil ganda-ganda ng buhay mo dito. At si Rosemary, masaya nang nakapiling ang kanyang anak. Siyempre po, sobrang saya at nakuha ko na yung anak ko. Kung hindi po dahil sa Kilos Pronto, Bitag, hindi ko po makukuha yung anak ko. Kaya maraming salamat po. Pwede naman bisitahin ng magulang ng lalaki. Pwede naman bisitahin pwede naman magkaroon din ng visitation right at ipasyal yung bata.
mukhang may sayad lang yung tatay eh. Parang akala niya, gusto niyang sabihin, ako may karapatan, ungas pala to eh. I don't know kung banban, hindi ko maintindihan. Nasa, family code nasa batas yan. Mario Joseph naman. Isa pang may problema dyan itong DSWD. Naging inutil itong hinayupak na ehensya na ito. Sinabi mo. Akala ko na pagdating ni Manong Digong, nalagyan ng mga kung sino-sino mga makakaliwa, kanan, gitna na sekretarya. Jesus Maria Joseph. Kaya naman pala, halos hirap na hirap kang ma-appoint secretary. Mahina yung mga bata mo eh. May saya data sa utak. Actually, yung NCR yun. Yung NCR mahina. Kaya nga eh. Kung sino ba yung secretary natin? Si Tagiwalo. Palayasin mo na yung taga-NCR mo. Walang silbi. Mabuti pa yung City Social Welfare. Kung ganun kaya, ang dami yung problema dito na sa ating bayan, yung mga kinukuha yung anak. Kung ganyan naman yung mga tao mo na inutil, mabuti pang palayasin mo kasi magiging bagahe yan. Baka mababypass ka na naman sa susunod. Public service lang, wala personalan to.